mga estudyante, may mga fan ka dyan, oh. Guys, kasama ko siya to, sikat to. Pangit Lives Matter, guys. Dami mga estudyante, ano. Shoutout sa mga estudyante. Nagkakagulo sila. Nagkakagulo mga bata. Ay, may sikat dito. Siya to. Tangina, malinis na daw yung kotse ni Ato. Tignan mo pare, oh. Puta, may pizza, ayan, oh. 4 cheese, bro. Oh, tangina. Nadumayan yung carpet ko. Ayun. Sabi niya sa akin kanina. Sabi niya sa akin, hindi, ginagawa ko na yung mga small things para ma-mission. Hindi, para sa'yo lang. Nagpakitang gilas ako sa'yo. Tangin, ikaw lang yung judger eh. Part lang niya pala yung... Para yung mga malalaking mission sa buhay, magawa ko. Tangin na yun, may pizza sa ilan. Hindi ka pa niya, may snoop yung pizza. Eh, picture ah. Tangin, what the fuck? Go. Saan nyo nalang tinatapon mga pagkain sa ano? Kaya pala. So yun na, nandito tayo sa kotse niya to. Iniwan ako ng dalawa kasi bibili sila ng extra battery. Dahil para pamalit namin sa mga camera, no? Bumigay na yung mga battery kasi niya to. So we need to buy new. Ayan, bumili sila ni Joshon Point sa kanya to. Eh mukhang lumabas na agad eh, mukhang wala. Mukhang hindi sila nakabili. Ayun yung dalawang koloko yung tumatakbo. So yun. Kasi lagi kami binubusog ni Daddy. Hindi ginamit na meme yun eh. Ginamit na meme. Galit sa ba din yan? The good thing about running, guys, is nakakaganda siya ng mood. Saka bukod doon, nakakapag-burn ka pa ng calories. So I would suggest lahat kayo mag-running man lang or mag-walking at least. Kahit mga 1 hour a day. At ayun, medyo ginabi na nga tayo, no? Sorry. Isa pa sana na-realize ko sa ganda ng paglalakad o pagja-jogging, no? Nagsasuffer ka. May beauty sa suffer. Yan ang hindi alam ng mga tao. Akala nila porket puro pain, walang reward yun, walang putas yun meron. Mas tumataas yung endurance mo. Saka may na-accomplish ka na bagay which is nagbibigay na endorphin sa'yo. Comfort ang pumapatay sa mga lalaki. Yan ang number 1 na pumapatay sa isang lalaki, no? Kapag nakomportable na, nawalan ng purpose, hindi na siya nagsasuffer, doon na siya nagsisimulang manghina, doon na siya nagsisimulang mawalan ng gana mabuhay, magkaroon ng mga sakit, doon na pumapasok isa-isa yun. Maganda palagi magsipag, Soy. Palaging kumrain, kumuha ng pera, pero lagi ninyong babalansihin ng ehersisyo. Yan ang number 1 na wag nyo iwawala. Kahit simpleng jogging, simpleng lakad, pumili kayo ng dumbbell sa bahay. Kahit sa junk shop may mabibili kang dumbbell, diba? Tagto 300, tagto 200, marami ka na magagawang exercise doon. Yung mga nagsasabing sobrang busy nila, hindi nila magawa, kalokohan yan. 30 minutes, 15 minutes, kaya mo na mag-ehersisyo sa bahay. Kahit nga mag-push up ka lang ng 20-20, laking bagay. So yan ang wag na wag nyo iwawala, kasi kahit anong dami ng pera ninyo, kapag bumigay yung katawan ninyo, pagpapalit ko lahat ng pera meron kayo. Dati din, Soy, ayoko mag-ehersisyo kasi sabi ko sayang sa oras. And then nung sinimulan ko siya, sabi ko bibigyan ko lang siya ng chance kahit mga 2 buwan lang, 3 buwan. Tapos nung sinimulan ko na mag-ehersisyo, tuloy-tuloy na, no? Dahan-dahan lang muna. Unti ko napapansin na mas gumagaan yung buhay. Mas gumagaan yung paggising ko, mas gumagaan yung pagtulog ko. Ultimo pati yung pera nadadamay. Yung flow ng pera mas gumagaan pati. Hindi ko alam kung paano may i-connect, pero magkakasunod-sunod kasi talaga sila eh. Naniniwala ako na pag inayos mo yung katawan mo, isa-isa na rin magiging maayos lahat ng departamento sa buhay mo eh. Basta gagawin mo siya consistently. Naisip ko na. Siguro kaya
connected yung exercise sa pera. Diba? Pag inayos mo yung katawan mo, nagiging maayos din yung pera. Siguro kasi natuturuan ka niya magkaroon ng disiplina. Kaya ganun din sa gastos mo ng pera, unti-unti ka rin nagkakaroon ng disiplina. So, simula ako tumakbo ng 5, time check, 6:50 na ngayon, mag-alas 7 na. So, magdadalawang oras na tayong tumatakbo. Okay na siguro to. Lakad na pa uwi.